Ito na ang Episode 4 Nanograms Demons of the Shadow Realm. Kung hindi mo pa napapanood ang Episode 1 hanggang Episode 3, available na ang compressed version nila sa channel playlist siya simula ng episode, makikita natin si Yuru na papasok sa isang apartment. Sobrang gulat siya sa itsura ng lugar, kung paano ginawa ang apartment at kung paano namumuhay ang mga tao roon. Sobrang na-amaze si Yuru dahil sa village nila, ginagamit lang ang tatami sa mga espesyal na okasyon. Kaya sobrang saya niya habang humihiga sa ibabaw nito. Biglang dumating ang dalawang alagang hayop ni Hana. Ipinakilala niya ang mga ito, si Jinko at si Koro. Isa ay puting aso at ang isa naman ay orange na pusa. Dumating rin sina left at right at umupo sa tabi ni Yuru habang ipinapakilala ang sarili nila sa sariling style nila. Sinasabi nila na sila ang demons ni Yuru at tinatawag silang left at right. Si Right ang puting aso at si Left naman ang orange na pusa. Dumating si Dera at sinabing, so ito pala ang demons ni Hana. Nagulat si Yuru at sinabing, sandali, aso at pusa pala ang demons dito. Pagkasabi niya noon, agad siyang inatake ni na Jinko at Koro dahil hindi raw normal ang tawag niyang aso at pusa. Ipinaliwanag ni Right na hindi ordinaryong hayop ang mga ito kaya dapat silang igalang ng maayos. Ipinaliwanag ni Hana na sina Jinko at Koro ang kanyang demons. Si Jinko ay tinatawag na tiger at the front door habang si Koro naman ay wolf at the back door. Kaya agad silang binati ni Yuru ng maayos. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena kay Asa. Nasa isang lugar siya at nagpa-practice ng powers niya gamit ang isang mansanas. Sinusubukan niyang balatan ito gamit ang kapangyarihan niya pero hindi pa rin sapat ang accuracy niya. Dumating ang ilang taong nakasuot at kasama nila ang isang lalaking naka-traditional Japanese attire na tinatawag niyang master. Kasama rin si Jin. Humingi ng paumanhin si Asa dahil nasa sire niya ang garden habang nagpa-practice siya. Sinabi ng master na ayos lang yun hanggat wala siyang napapatay at dapat lang siyang magpatuloy sa training. Inutusan ng master si Jin na linisin ang mga nasira. Tinawag ni Jin ang kanyang demon na si Ai, at mabilis nitong nilinis ang lahat. Nandoon din si Gabi na nagpapagaling pa mula sa kanyang sugat. Ang demon niya ay si Gabriel. Binati siya ng master at mas maayos na ang lagay niya kumpara dati. Inalok ni Asa si Gabi ng mansanas pero wala siyang dalang kutsilyo, kaya tinawag ni Jin ang isa pa niyang demon na si Makoto para maglabas ng kutsilyo. Nang makita yun ni Gabi, sinabi niyang hindi niya kakainin ang mansanas na hiniwan ng kutsilyong galing sa bibig ng isang monster. Pinilit ni Jin na malinis naman daw yun dahil hindi pa niya nagagamit sa pagpatay. Habang kumakain sila, sinabi ng master kay Gabi na pagtuunan niya ng pansin ang recovery niya, at si Asa naman ang mag-aalaga sa kanya. Ipinaliwanag din niya na kailangan ding manatili at magtago ni Asa rito dahil kapag nalaman ng iba na umalis na siya at ang kapatid niya mula sa bundok, may mga taong hahabol sa kanila, lalo na mula sa Cage Mori clan. Dito raw siya magiging ligtas at hahanapin ni Jin si Yuru para sa kanya. Pumayag si Asa. Sinabi ni Jin na hindi niya alam ang itsura ni Yuru. Nagsisi si Gabi dahil hindi siya nakapag-picture noon. Pero si Asa, agad siyang gumuhit ng mukha ng kapatid niya. Nakiguhit din si Gabriel at pati si Gabi. Dahil dito, sinabi ni Jin na susubukan niyang hanapin siya gamit ang mga poster na yon. Habang paalis siya, dumating si Hanza at sinabi niyang may sariling demons si Yuru at napakatalas ng pang-amoy ng mga ito, kaya nilang makilala ang tao gamit lang ang amoy ng dugo. Iginuhit pa ni Gabriel sina left at right ng sobrang accurate, dahilan para mainggit si Jin dahil hindi kaya ng demon niya yun. Pagbalik natin sa apartment ni Hana, makikita nating nag-ahit na si Dera. Sinabi ni Hana na mas pangit na raw siya ngayon. Dati kahit papaano ay kamukha pa raw niya si Jason Statham, pero ngayon hindi na talaga. Tinanong niya kung nasaan ang anak nila, si Yuru. Sinabi ni Hana na lumabas ito para maglakad at tingnan ang paligid, at okay lang dahil kasama naman sina left at right. Pero habang tumatagal, nag-aalala na si Dera dahil hindi pa rin bumabalik si Yuru. Samantala, nasa labas si Yuru kasama sina left at right at pinagmamasdan niya ang lungsod. Gustong-gusto niya ang mundo rito. Sa sobrang taas ng mga building, pakiramdam niya ay parang naabot na ng mga bituin ang lupa. Tinanong ni Yuru kung kaya nilang ma-sense ang ibang demons. Sumagot si Left na oo. Tinanong niya rin kung kilala nila ang amoy ng dugo ni Asa. Oo rin ang sagot.
Kaya sinabi ni Yuro na sinabi sa kanya ni Dara na maraming demon users ang Cage Mori, kaya dapat silang maghanap ng lugar na maraming demons at may amoy ng dugong katulad ng sa kanya. Pumayag sina Left at Right. Ginamit nila ang powers nila at nag-transform sila sa kanilang golden at red line forms. Napakaangas ng transformation nila. Dinala nila si Yuro habang lumilipad hanggang sa makarating sila sa isang lugar. Paglapag pa lang, nagsusuka na agad si Yuro. Sinabi ni Right na may naamoy siyang dugo na kahawig ng kay Yuro at may mga demons din sa paligid. Sinabi ni Left na kahit magpakita ang mga demon na yun, kaya nila silang talunin agad. Sinundan nila ang amoy hanggang makarating sila sa isang parking lot. Doon, nakita nila si Jean kasama ang dalawang lalaking nakasot habang may kausap sa telepono. Nakatago sina Yuro at ang dalawa habang inoobserbahan sila. Sinabi ni na Left at Right na ang mga nasa harap nila ay may demons at may koneksyon kay Asa. At dahil na-sense nila ang grupo, siguradong na-sense rin sila ng kabilang panig. Kinumpirma ni Yuro kung tao ba ang mga lalaking nakasot. Oo raw, tao sila. At doon biglang lumabas si Asa. Hindi na nag-isip si Yuro at agad siyang sumugod para umatake. Pero agad siyang pinigilan ni Right at sinabing ang naamoy nila ay lumang amoy ng dugo ni Asa, ibig sabihin. Impostor lang ito. Eksaktong sandaling yon, umatake ang demon ni Jean na si Ai. Alam ni Jean na kayang makilala ni na Left at Right si Yuro gamit ang dugo, kaya dala niya ang dugo ng kapatid nito. Ang fake Asa ay ginawa gamit ang demon technique para linlangin siya. Nang makumpirma ni Jean kung sino siya, sinabi niya, "So ikaw pala ang twin brother ni Asa. Nice to meet you. Ako si Cage Mori Jean." Ipinakilala rin niya ang sarili niyang demons at sinabi niyang masaya siyang makilala si Yuro. Sa kabilang banda, sobrang nag-aalala na si Hana at gusto na niyang hanapin si Yuro. Medyo kalmado pa si Dara pero si Hana ay sobrang stressed na. Tinawag ni Hana si Koro, ang dog demon, at pinasinghut ang jacket ni Yuro para matuntun siya. Habang ang dog demon ay naghahanap, ang cat demon naman ay gumagamit pa ng mapa, dahilan para mamangha si Dara. Samantala, ipinapaliwanag ni Jin kay Yuro na gusto ng village nila na manatili roon ang kambal. Pero nang umatake sila sa village, tumakas si Yuro. Sinabi rin ni Jin na pinaghandaan na niya ang lahat ng posibilidad, at sa totoo lang, nakatulong pa si Yuro dahil siya mismo ang lumapit sa kanila. Sinubukan ni Yuro na makatakas mula sa pagkakakulong sa demon gamit ang kutsilyo niya, pero syempre mahirap yun dahil halimaw ang kalaban. Ang lalaking may dilaw na buhok ay nagsabing, "Hoy demons, bakit kayo nagtatago? Lumabas na kayo." Sa totoo lang, nakakagulat kung gaano ka-patient sina Left at Right sa pagprotekta kay Yuro. Kung iba yon, baka tapos na agad ang kalaban. Lumabas sina Left at Right. Sinabi ng yellow-haired guy na huwag silang gagalaw dahil hawak nila ang master nila. Kung gusto nilang mabuhay si Yuro, tumigil sila. Pero hindi sila huminto. Humingi ng sorry si Yuro kina Left at Right dahil nadamay sila. Sagot ni Right, walang problema. Sinabi ni Left na manatili lang siya sa pwesto dahil habang nandoon siya, hindi agad gagalaw ang demon na humahawak sa kanya. Nagulat si Jean dahil parang ang demons ni Yuro pa ang nagbibigay ng utos sa kanya. Sinabi rin ng yellow-haired guy na normal naman yon dahil pinoprotektahan ng demons ang master nila. Natawa si Right at sinabing, "Ganito talaga kami." Pero biglang inutusan ni Jean si Makoto at naglabas ito ng napakaraming armas mula sa bibig nito, literal na arsenal. Nagsimula silang magpaputok kina Left at Right. Pero wala talagang epekto, kahit malalaking baril at maliit na missile, parang wala lang sa kanila. Sumugod ang kalbong lalaki kay Left pero agad siyang binuhat at itinapon nito. Sinugod din ni Jean si Right gamit ang espada pero nabali lang ito. Dahil may totoong armas na, naghanda na sina Left at Right na seryosohin ang laban. Pero biglang tinawag ng yellow-haired guy ang demon niya, isang malaking pagong. Sa kabilang side naman, isang rabbit demon ang umatake kay Right at halos binabaliw siya nito. Sa side ni Left, halos maduraj siya sa bigat ng turtle demon. Napakabigat nito at hirap siyang gumalaw. Iniisip ni Yuro kung ano ang pwede niyang gawin. Bigla niyang hinagis ang kutsilyo niya sa pagong at natama nito. Nang mabawasan ang pressure, agad lumapit si Left at sinira ang ngipin ng demon na humahawak kay Yuro. Grabe talaga ang obsession ni Left sa mga ngipin, makikita mo na yon simula pa sa unang episodes.
Habang tumatakas si Yuro, inutusan niya si Wright na patayin ang mga ilaw. Ginawa yun ni Wright at biglang nabalot ng dilim ang buong lugar. Dito natin nalaman na ang pangalan ng yellow-haired guy ay Haruo. Sinabi ng rabbit demon ni Haruo na nararamdaman niyang papalayo na ang demons ni Yuro. Pero duda si Jin dahil alam niyang hunter ang mindset ni Yuro, gaya ng sinabi ni Asa noon. At tama nga siya, biglang nasa likod na niya si Yuro at handa nang umatake. Bahagya siyang nakailag pero nasugatan pa rin. Inutusan niya si Makoto na sindihan ang ilaw gamit ang malaking flashlight. Sa puntong yun, nakatutok na ang kutsilyo ni Yuro sa leeg ni Jin. Sinabi ni Haruo, anong klaseng demons kayo? Iniwan niyo ang master niyo? Sagot ni Wright, hindi mo lang gets kung paano kami kumilos. Lumapit sina Left at Right kay Yuro. Sinabi ni Left na ginagawa nila ang gusto nila basta natutupad ang utos ni Yuro, at yun ay ang pahintulutan silang kumilos sa sarili nilang paraan. Pinuri pa nila si Yuro. Sinabi ni Wright na twin siya ni Asa at sobrang galing niya kaya minsan hindi na niya kailangan ng tulong nila. Sabi ni Left, mabilis at matalino si Yuro. Humanga si Haruo at sinabing napakalaki ng tiwala nila sa master nila. Dagdag pa ni Wright, kahit hindi nahuli ni Yuro si Jin, sila rin naman ang makakahuli rito dahil kaya nilang mang-amoy kahit sa dilim. Sumang-ayon si Jin at sinabing dahil lumaki si Yuro sa bundok, natural lang na mas matalas ang senses niya. Pagkatapos, tinanong ni Yuro si Jin, ikaw ang Cage Mori, tama? Sabihin mo, ikaw ba ang umatake sa village ko? Sumagot si Jin, hindi ako ang direktang umatake, pero ako ang nag-utos. Halos patayin na siya ni Yuro sa galit. Sumugod ang dalawang lalaking nakasot kasama ni Haruo pero pinigilan sila ni Left at pinakalma. Pilit kinokontrol ni Yuro ang sarili niya. Pagkatapos, sinabi ni Yuro sa sarili nilang mountain language na gamitin ni Jin ang bagay na ginagamit para tawagin ang mga tao mula sa malayo. Ibig niyang sabihin ay smartphone. Gusto niyang tawagan si Asa dahil kailangan niya itong makausap. At doon nagtatapos ang episode. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para updated ka sa mga susunod pang recap. Comment mo rin kung ano ang paborito mong part sa episode na ito. Kita-kits sa susunod na video.